At magandang umaga po mga kapatid at magandang umaga sa ating banal na Diyos. Tayo po muna manalangin. Praise God. Mabanal namin Diyos, minsan kami ay nagpapasalamat sa umagang ito, Ama. Salamat po sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa bagong araw na ito, Ama. Sa umagang ito na tinipon muli kami sa lugar na ito, Ama. Batid namin, Panginoon Diyos, na hindi mo kami pababayaan sa araw na ito at ikaw ang mangungusap sa bawat isa sa amin. Ikaw ang mag-guide sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, bago ang lahat ay aming hinihilig ang mga kapatawaran, ano man ang mga nagawa namin, O Diyos, sa mga nagdaang oras, nagdaang araw. Ihanda mo po, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord God. Mangusap ka po sa amin, magpahayag ka po sa amin, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami na maunawaan, na-absorb namin ang iyong mga salita sa umagang ito, Lord God. At hindi lang po sa marinig namin ang mga salita mo, O Diyos, kundi maipamuhay namin ito, Lord God. Inaalay namin sa iyo, O Ama, ang umagang ito, ang mga pagpapalang spiritual na ang matanggap namin, Panginoon Diyos, mula sa simula hanggang sa katapusan ng gawain mo, O Ama, ay bigay mo po ang kagalakan sa bawat isa sa amin, O Lord God. Maraming salamat po muli. Ito po aming samot dalangin sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Atin pong buksan ng Biblia sa aklat ng 2 Kings 4:30. Chapter 4, verse 30. Praise God. 2 Kings. Chapter 4, verse 30. Ang sabi po doon, and the mother of the child said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. Praise God. Ano po? Tayo po yung magsiupo na. Dito po sa nabasa natin, ito ay patungkol sa isang Sunamita. Isang babaeng Sunamita. Sabi nga dun, as the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. At pagkatapos bumangon si Elijah at sumunod sa kanya. Kung ating titingnan, Elisha mentioned this word, this statement 3 times. 3 beses niya itong binanggit si Elisha doon sa mga susumunod na mga chapter. 3 beses itong binanggit nung sinusundan niya si Elijah. Sa pagkakataong ito, ang Sunamita naman ang nag-mention ito. No, Sunamita. So, merong isang magandang tipo nito na as the word liveth forever, I will not leave it. Habang kasi sabi ni Elijah, hanggat nabubuhay ka, hindi kita iiwanan. Sabi doon ng babae, siguro yung babae na to, hindi to Israel, I think isa siyang Gentile. Pero makikita natin na yung babaeng ito, naniniwala siya. Recognize niya si Elijah na isang lalaki ng Diyos. So naniniwala siya na itong si Elijah ay lalaki ng Diyos at ito ay ginagamit ng Diyos. So ganoon din si Elisha. Si Elisha, 3 beses niyang binanggit yun na hindi siya iiwanan. Hindi niya iiwanan si Elijah. So makita natin doon na meron siyang gustong makuha, gustong makamit mula doon kay Elijah. Ang Sunamita na ito, Sunamite na woman, was a wealthy. Kilalang babae ito sa lugar na yon. Respected siya na babae. Meron siyang mga 3 qualities bilang isang hentil. Meron siyang 3 qualities na kailangan din siguro sa isang babae.
Yung unang-una, contentment. Bagamat siya ay mayaman, pero kontento siya sa buhay niya. Dahil sa may kaya siya, pwede niyang naipamamahagi niya yung kanyang mga kayamanan doon sa mga nangangailangan. At meron siyang compassion, meron siyang kind heart, matulungin, no? At meron siyang persistence. Ngayon, kung ating titingnan yung contentment, sa mga unbeliever, may mga tao na kontento na sa buhay. Di ba? Hindi sila naghahangad ng anuman. Kaya lang, merong risk doon sa pagiging contented ng tao. Meron kasing risk eh. May babala. Unang-una doon, yung being contented, they normally refuse the word of God. Kasi hindi nila kailangan eh. Kumaga, meron sila eh. Hindi nila kailangang tumawag, hindi nila kailangang manalangin, kasi meron sila. So, ang risk doon, hindi nila ini-entertain na, wala, attend tayo ng Bible study o ganyan, no? Makinig ng salita ng Diyos. Kasi, kontento na sila sa buhay, hindi sila pinababayaan. So, inaakala nila na sa Diyos galing yung kanilang tinatanggap. Nire-reject nila o nire-neglect nila kung ano yung mga naririnig nila mga salita ng Diyos. Kasi nga, ang buhay nila nandoon sa kalagayan na hindi nila kailangan ng mga pagpapala na spiritual, kasi ang iniisip nila, pinagpapala sila physically o financially. At isa pang risk doon sa pagiging contented ay yung relax. No, nagre-relax ka. Kasi nga, pag meron ka nga, siyempre, wala kang problema. Pagka meron kang gustong bilhin, nabibili mo. Pag meron kang gustong puntahan, napupuntahan mo kasi meron ka. May mga gamit ka, may sasakyan ka. So, nagiging relax. Yun ang nagiging risk kasi wala kang time manood o makinig ng salita ng Diyos. So, sa ating mga believer, hindi natin kailangang maging contented. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, kinakailangan na lagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. Na kailangan na lagi tayong nangangarap na yung buhay na ito ay pansamantala, kundi meron tayong buhay na walang hanggan na dapat puntahan. So, hindi ka contented, kung tutuusin, ang isang tunay na mananampalataya dapat ay hindi mapakali dito sa mundo. Alam niyo ibig sabihin? Hindi mapakali. Ibig sabihin, hindi mo iniisip mo dapat na, hindi ako dito. Dapat doon ako sa langit. Hindi ka kontento sa mga bagay na nandito sa mundo dahil alam mo na ito pasamantala lang. Alam mo yung mga mangyayari. Alam mo yung mga sakon ng mangyayari in the future. At alam mo, pagka wala ka sa Diyos, wala ka sa Panginoon, maaaring masama ka doon sa mga trahedya, masama ka sa mga mangyayari dito sa mundo. So, ang kailangan mo isipin, kailangan makaalis ako sa mundo ito bago mangyari ang mga bagay na yun. So, ang Biblia nagbigay sa atin ng mga babala o mga paalala kung anong gagawin natin para tayo ay makasama sa pag-agaw, ang mga paghahanda. No? Sa ating mga believer, kailangan na hindi tayo kontento dito sa buhay na ito. Kailangan na mithiin natin ay yung buhay na walang hanggan. Kasi alam naman natin na bilang Kristiyano, hindi tayo pababayaan ng Diyos na maghihirap dito. Bibigyan niya kung ano yung pangangailangan natin as long as sumusunod tayo doon sa kanyang mga salita. Isa natin makita doon sa woman na ito, meron siyang kind heart, compassion. Kasi matulungin siya eh. Kaya karamihan, kahit hindi na sila magsimba, nagbibigay sila, mapagbigay. No? Kasi doon sa iniisip nila, sa pagbibigay nila, iniisip siguro nila, maliligtas sila dahil naging mapagbigay sila. Pero sa ating mga believer, nagkaroon tayo ng compassion.
Hindi dahil inisip na tayo ay para ibalik ng Diyos ng ikasampu o 100 times yung binibigay natin. Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nagkaroon ng compassion is because mahal natin ang Diyos. At dahil binibigyan tayo ng Diyos, so binabalik natin yung ating sarili sa Kanya. Hindi financially, hindi financially, kundi yung ating sarili. Yung ating, kagaya nga ng sharing kagabi na, hindi lang sa pakikinig, kundi merong gawa, no? Merong gawa, kinakailangan gumawa tayo, ialay natin yung ating sarili doon sa Diyos para yun ang makita ng Diyos sa atin na iniibig siya natin. Kasi ang isang Kristiyano hindi rin madamot, siya ay matulungin, siya ay madamayin sa mga bagay-bagay. Kagaya nung ginawa natin sa isang kapatid. Wala man nagpuwersa sa atin na mag-abot o magbigay, kundi kung ano yung kalooban natin dahil dun sa naramdaman natin awa o nahabag tayo sa kanya, tinulungan natin siya. Tinulungan natin yung kanyang mga pamilya. Isa yun sa mga fruit ng pagiging Kristiyano, na hindi ka nag-iisip kung ibabalik ba mawawala sa iyo, na ibabalik sa iyo 100 times. Hindi mo iniisip yun, kundi yung pag-ibig, yung compassion na naramdaman mo, natanggap mo, kaya ka nagbibigay. At isa pang qualities ng babae, persistence sa mga unbeliever. Masipag naman sila eh. Masipag sila, matiyaga sila. May mga ganon sa mga unbeliever. Nga lang, yung kanilang kasipagan ay hindi para sa Diyos, karamihan, kundi sa sanlibutan. So, ibang-iba naman yung persistence na meron tayo mga believer. So, yung kasigasigan natin, pagiging matiyaga natin, ay sa pagpupuyat, sa paglalaan ng ating sarili, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, doon naman tayo. So, may kaibahan sa ang minibitihan natin kasi, kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nagpapagod, kaya tayo nagsisikap, meron kasi buhay na walang hanggan. Na ang mga believer, ang mga unbeliever, nagsisipag sila, iniisip na lang ligtas sila, pero hindi nila alam kung saan sila pupunta. Wala silang kasiguruhan kung sa langit ba sila o hindi. Kaya pag tinatanong mo sila kung sa langit ba sila mapunta, Diyos lang nakakaalam. Yun ang sagot nila. So, Diyos lang nakakaalam. Kasi hindi sila sure. Hindi sila sure kung sila ba'y sa langit o hindi. Hindi katulad sa atin mga believer na sigurado tayo. Kasi natanggap natin yung katotohanan. Ngayon, kung walang nag-uudyok o nagsisibag, kung walang compassion, kung walang pag-ibig ang isang tao, wala siyang damdamin na tumulong, kung walang Holy Spirit na nag-uudyok sa atin, magtitiyaga ba tayo na magpuyat? Magtitiyaga ba tayo na pumunta rito? Magtitiyaga ba tayo na mamuhay ng may kalinisan? It's because yung binigay sa atin ng Diyos ay yung Holy Spirit na nag-inspire sa atin na ganapin ng kanyang mga salita. So, siguro kailangan lang na makontento tayo sa buhay natin. O ano man ang meron tayo dito sa mundo, ng mga material, makontento tayo. Hindi na yung sobra kasi alam natin, lahat ng sobra ay mali. Lahat ng sobra ay masama. Huwag natin, sabi nga ng Biblia, huwag natin mahalin ang sanlibutan, ngunit at lahat ng mga bagay, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan, no? Kasi nga lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay ayaw ng Diyos. So hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo bibili ng mga gamit natin, no? Hindi na tayo bibili katulad ng sasakyan, kailangan. Kaya lang ang ibig sabihin doon, huwag matuon yung sarili natin doon sa mga bagay ng sanlibutan. Kailangan alam natin kung paano ito i-handle, alam natin kung paano ito gamitin.
Nangyari to sa akin mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, totoo na, di ba kung tatandaan niyo meron akong iPad. Yung iPad na yun, pinagawan ko ng, hiningan ako ni Brother Eugene ng password at naglagay lang ako ng kung ano-anong password kasi iniisip ko walang dahilan. Pero noong bago ko bilhin yun, ang hiling ko, kasi meron dong the table. Meron dong the table at meron dong the garage band na pwede kang mag-ano ng instrumento. Yun lang, dalawang purpose lang ang nasa isip ko nung bago ko bilhin yun. Pero nung nasa akin na yung gamit, mga kapatid, nawala yung purpose. Kung ano-anong pinapanood ko doon, movie, kahit na gabi na nanonood ako sa higaan ko, mga movie sa YouTube. Nawala yung purpose kasi minsan ko na lang magamit sa ano. So, ang nangyari, na-realize ko, nung nagkaroon ng problema, hindi ko na ngayon mabuksan kasi nga yung password. Hindi ko masinulat kasi kung ano-ano lang nilagay kong password So, hindi na ngayon mabuksan. Na-realize ko ngayon na ito yung consequences pag masyado nating minahal yung gamit. Inaalis sa atin ng Diyos. Kinukuha sa atin ng Diyos. Kasi ang purpose noon para gamitin para dito sa pag-aaral sana. Pero nawala kasi ginamit sa ibang mga bagay. So na-realize ko ngayon na hindi maganda yung meron tayong mga ginagawa na hindi maganda, na hindi natin namamalayan, ma-realize lang natin pag nawala na. So kaya ako sineryon kasi para maging aware din tayo na hindi natin dapat mahalin ng sobra yung mga gamit, yung mga bagay-bagay dito sa libutan. Kasi ayaw nga ng Diyos Kaya siguro ganun lang nangyari para ipaalala sa akin na mali na yung ginagawa ko. Praise God. At kung ibalik man yun ng Diyos sa akin, gagamitin ko na sa maayos. So hopefully, pagdating ni Brother Eugene, maayos na ulit. So isang paalala yun, isang correction sa atin. Di ako mahiya na i-share sa inyo kasi yun ang totoong nangyari. Kaya pansin nyo, cellphone na lang yung gamit ko. So paalala yun sa atin na wag natin masyadong malahin ng mga gamit. Baka hindi natin namamalayan. Katulad ko, hindi ko namamalayan. And then na-realize ko yun, wala na yung, hindi ko na siya mabuksan. So doon ko palang na-realize na, ayun, kaya pala, kinuha ng Diyos sa akin kasi hindi na serve yung purpose. Ngayon, bilang believer, magkaroon din tayo ng compassion dun sa mga tao na tumatanggi sa salita ng Diyos. Pag-pray natin sila na hindi naman tayo nagpapaunawa, kundi ang Diyos ang nagbubukas. Kasi kung hindi buksan ng Diyos, wala tayong magagawa Ang gagawin lang natin, i-share lang yung salita O kahit na pilitin mo siya, ipaunawa mo, i-detalye po ng letter by letter, i-detalye mo ng maigi. Kung hindi bubuksan ng Diyos sa kanya, wala tayong magagawa sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero kung hindi mabubuksan sa kanila, wala tayong magagawa. So ang Diyos ang nagbubukas doon, no? Ang Diyos ang nagbubukas kasi nga sabi nga ng Panginoong Jesus, o Ama, yung lahat ng mga binigay mo sa akin ay hindi ko iwinala. Yung Ama kasi yung naglalapit. So kung masakit man sabihin sa ating mga mahal sa buhay, kung hindi sila inilapit ng Diyos, wala tayong magagawa Pero masakit yun Masakit sa atin, masakit din sa kanila pag narinig nila yun. Na sinasabi natin na kung hindi kayo pinili ni Diyos, wala tayong magagawa. Masakit yun sa kanila. Pero yun talaga yung katotohanan. Minsan ang katotohanan, o kadalasan ang katotohanan masakit. So kailangan lang na matutunan natin tanggapin yung masasakit na bagay. Kung ikatutuwid natin, kailangan natin tanggapin. Kasi yun talaga ang paraan para tayo ay maituwid. Remember, pinanganak tayo dito sa mundo na nasa hulog na kalagayan. Binana natin yung mga maling katuruan na hindi naman natin alam, hindi natin ginusto na matanggap natin yung mga katuruan na yun.
Pero nagkaroon ng time na tayo'y tinawag ng Diyos at narinig natin yung mga katotohanan. Hindi pwedeng isang tabi o walang bahala yung mga narinig natin dahil ito yung katotohanan. So, ang maganda sigurong gawin natin ay magsigasig sa pag-aaral sa salita ng Diyos, maging matyaga, maging matiisin sa mga pagsubok, maging masigasig sa pagsasaliksik. Alam niyo mga kapatid, kung wala yung spiritual inspiration, hindi natin kayang gawin yung mga ganito eh. Hindi natin kayang sundin yung mga inuutos sa Biblia kasi halos lahat ng nakasulat dito mahirap. At lahat ng nakasulat dito, tama yung sinabi mo Brad, na inspired. So, paano ka susunod kung wala kang inspiration? Paano mo masunod yung isang inspired book kung wala ka ring inspiration? So, kailangan maging inspired ka para masunod mo yung book na nagbibigay ng inspiration. So, ang Holy Spirit, ang Diyos Ama, nagkakaloob nito. Kung ating titingnan sa Sunamita, meron siyang inspiration eh. Kasi bagamat unbeliever siya, inspired siya kasi kilala niya yung lalaki ng Diyos. Kilala niya si Elijah. Nung makita niya ito, sabi niya, parang ito'y lalaki ng Diyos, sabi niya. Parang ito yung propeta ng Diyos, sabi niya ganun. So, inspired siya. Kaya kung ating babasahin yung story ng Sunamita na ito, binigyan siya ng anak ng Diyos. Kaya lang yung anak na ibinigay sa kanya namatay. Namatay kasi sumakit lang ulo tapos namatay. Pero, nung mamatay yung bata, ang ginawa niya, kinarga niya to at nilagay doon sa kwarto ni Elijah. Kasi itong Sunamita na ito, nung makita niya si Elijah, nag-provide siya ng isang room. Sabi niya sa asawa niya, para gusto kong gawa natin siya ng isang kwarto. Para kung dadaan siya rito, gusto niya magpahinga, pwede siya magpahinga. Tapos, yun ang ginawa nila. Naggawa sila ng isang kwarto at pag tuwing darating si Elijah, pumapasok siya, naimbitaan siya, pumapasok, tapos binibigyan siya ng pagkain. Kasi ngayon niya naramdaman ng Sunamita, nagkaroon siya ng compassion doon kay Elijah. So, dahil nga sa ginawa niyang gayon, tinanong siya ni Elijah kung anong gusto niya. Hindi pa nga siya makapaniwala eh. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Sabi niya, wag mo akong biruin, Ginoo. Hindi mangyayari, pero nagkaroon siya ng anak. Kaya lang yung anak niya na yun, namatay. At nung mamatay nga yung bata, kinarga niya yung bata at nilagay doon sa higaan ni Elijah. At kung makikita natin, nagkaroon siya ng persistent na isama kay Elijah na yung bata, no? Na mabuhay. Hindi naman siya magkakaroon ng ganon kung wala siyang inspiration bagamat unbeliever siya. Tandaan natin mga kapatid, nung mga time na yon, may mga unbeliever na mayroon na puspos ng Holy Spirit. No? Doon sa bahay ni Cornelio ba yun, mga kapatid? Doon sa bahayan ni Cornelius, hindi pa sila nababautismon, pero puspos na sila ng Holy Spirit. Kasi naniniwala sila sa Diyos ng Israel. May mga Gentile yun, pero naniniwala sila sa Diyos ng Israel. Kaya nung dumating ang mga apostol doon, nung nagsimula na mag-preach si Apostol Pablo, tinanggap nila yung Holy Spirit. So, ganun din tong Sunamite na woman na ito, meron siyang inspiration. Naniniwala siya, bagamat unbeliever siya, naniniwala siya na si Elijah ay propeta ng Diyos. So, ngayon mga kapatid, sa atin, mga unbeliever din naman tayo noon eh. Meron tayong binhi na kasi ang isang tao na pinili ng Diyos, meron siyang binhi. Hindi nyo nalalaman, meron siyang binhi sa puso niya. Although nandun siya sa ibang mga denomination nagsisimba,
Hindi pa niya natatanggap yung katotohanan. Although naririnig niya yung salita ng Diyos, pero hindi pa yung katotohanan talaga. Dumating yung time na nakarinig ka ng salita ng Diyos ng katotohanan, kagaya ng mga narinig ng mga kapatid, at nadiligan yung binhi na nandun sa puso nyo, nakwikin yung binhi, nalaman nyo na may mga salita dito sa salita ng Diyos na hindi nyo narinig noon pa. At doon nagkaroon kayo ng inspiration na makinig ng makinig. Kasi sa pakikinig, dumarating yung pananampalataya. Amen. Kung totoo yung tuturo, dadating yung pananampalataya. Pero nung kayo nandoon pa, hindi dumating yung pananampalataya kasi hindi na kuwikit yung binhi. Dahil hindi totoo yung naririnig yung salita. Walang katotohanan. Ngayon dumating yung time na nadiligan yung binhi. So nakwikin yung seed, tutubo ito sa inyo. Tutubo itong seed na ito. At ang seed na ito, ito yung word of God. Amen. So si Elisha, nung nakita siya ni Elijah, anong ginawa niya? Iniwan niya yung kanyang lahat ng bagay. Pero nung paalam muna sa kay Elijah, sabi niya, payagan mo muna ako na umuwi, halikan ko aking father tsaka yung mother ko. So, pinayagan siya ni Elijah, umuwi muna siya, hinalikan niya yung kanyang tatay tsaka yung mother niya, at pagkatapos, yung naggawa siya ng sakripisyo, na sacrifice, yung mga ox, yung mga baka na kanyang inaalagaan, inano talaga niya yun, sinacrifice niya, no? O inano talaga ng pinapatay niya, tapos pinakain niya sa mga tao. At pagkatapos nun, sumunod siya kay Elijah. Kung ating papansinin, si Elijah, isang beses lang nakita si Elijah. At nung ihagis ni Elijah yung kanyang balabal sa kanya, parang hudyat yun na kailangan niyang sumunod. Ano man ang mangyari, kailangan niyang sumunod kay Elijah. So, nangyari, yun, nagpaalam siya at kinatay niya yung mga alaga ng baka at sumunod siya kay Elijah. Ating mapapansin mga kapatid, Elisha cut loose everything that he has. Pinutol niya lahat ng may kaugnayan sa kanya, maging ang magulang niya, mother niya, o yung mga alaga niyang mga hayop, ay kinatay niya at iniwan niya lahat at sumunod siya kay Elijah. So, kung titingnan natin, malaking sakripisyo yung ginawa niya. Sa pagsunod kasi sa Diyos, sa salita ng Diyos, malaking sakripisyo ang dapat natin gawin. Marami tayong dapat iwanan. Isang malaking desisyon ang dapat natin gawin sa ating sarili. Kasi sabi nga, sino man ang magmahal sa kanyang magulang nang higit sa akin, ay walang puwang sa kalangitan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. So, hindi natin pwedeng mahalin ang ating mga magulang nang higit pa sa Diyos. Kaya na kailangan na mauna ang Diyos bago sila. Hindi naman natin sila iiwan na kumbaga pababayaan natin sila. Hindi ganoon. Hindi ibig sabihin ganoon. Siyempre, sa ngayon, habang nandito tayo, patuloy yung suportang binibigyan natin sa magulang. Pero ang iiwanan natin doon, yung katuruan na tanggap-tanggap ng ating magulang. Hindi na natin pwedeng sundin yun. So ang naging desisyon ni Elisha ay sumunod siya kay Elijah. So marami silang pinuntahan na lugar at sabi nga ni Elijah sa kanya, pumirmi ka rito at ako'y pupunta sa ganyan, sa Jericho, ganyan. Pero sabi ni Elijah, as the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. So, yung desisyon ni Elijah, firm. Sigurado siya na susunod talaga siya. Kasi iniwanan niya na lahat Kung kung isip natin, parang wala na siyang babalikan, wala siyang negosyo, wala siyang hanap buhay. So, ang desisyon niya, sumunod talaga. Kahit saan pumunta si Elijah, susunod siya. So, ganoon din sa atin mga kapatid, na kapag nag-decide tayo na sumunod sa Panginoon, iwanan natin lahat. Lahat ng mga bisyo, lahat ng ating mga maling ginagawa dati, iiwanan natin. Kasi yung pagsunod sa salita ng Diyos, may kahirapan. Pero,
yung kahihinat naman doon, magiging resulta, buhay na walang hanggan. Kagaya nung naging example kagabi, na yung mayaman, namuhay siya na may karangyaan dito sa mundo. Kahit ano siguro kaya niyang bilhin. Siguro yung mayaman na, yung kontento na siya. Kaya siguro wala siyang ginawa kundi kumain, uminom, mamasyal. Kontento na siya kasi mayaman siya. Pero nung namatay siya, ang kinasadlakan niya sa Hades. Yung si Lazaro na mahirap, na naghihirap doon sa mundo, nung mamatay siya, andun siya sa sinapupunan ni Abraham. So, sa atin mga kapatid, mas maganda yung maghihirap tayo dito. At pagdating doon sa kabilang buhay na walang hanggan naman. Na wala naman, doon kasi wala ng kamatayan eh. Dito may kamatayan pa. Pero doon wala ng kamatayan. Wala ng problema, wala ng sakit. Hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan gumising ng maaga para mag-prepare ka sa trabaho. Doon wala na. Ngayon, dahil nga sa mga nangyaring yung mga kapatid, maraming mga cruel things na nangyayari sa bawat tao because they trusted the church instead of Christ. Maraming naniniwala o sumusunod sa church order. O di kaya kung ano yung sinabi ng pastor, kung ano yung sinabi ng mga pari, doon sila naniniwala. No? Pero hindi sila naniniwala kay Kristo. Hindi sila naniniwala dito. Mas naniniwala sila sa pari, sa mga pastor na nagtuturo na hindi naman naka-align yung mga tinuturo nila. Pero si Kristo, kagaya ng sa pag-born again, sabi ni Kristo, ye must be born again. Yung mga tao ayaw. Born again. Iba na naman ano yan. Bakit ka magbo-born again? Sarap-sarap na nga dito sa Catholic. Magagawa mo kung ano yung gusto mo, tapos sisimba ka lang 1 oras. Tapos nun, balik uli. Kung nagiinom ako, iwanan mo lang yan 1 oras, balik uli. Di ba? Yung iba, nakadamit na sila. Yung manok nila, nandun na sa may labas ng church, ng simbahan. Paglabas nila sa simbahan, diretso na sa sabungan. So, yung mga ganun na nakikita natin yan, kaya natin nababanggit. Kasi nakikita natin yan doon sa mga kakilala natin. Kaya natin nababanggit. Pero hindi ibig sabihin na sinisiraan natin sila. Kaya alam, mapapansin mo ngayon yung kaibahan ng pamumuhay nila at yung pamumuhay natin na ngayon na nandito tayo sa salita. Kaya kung wala kasing comparison, hindi mo malalaman na nandun ka sa tama at sila nandun sa mali. Hindi mo malaman na sila pala yung tama tapos ikaw mali. Hindi mo malalaman kasi wala kang comparison. So kaya nababanggit yung mga ganun. Do hindi yun ibig sabihin na sinisiraan sila. Marami kasi mga tao na kontento na sila sa pakikinig lang. Di ba nakikinig lang sila? So kontento na sila. Without obeying. Basta narinig lang sila without obeying. Kaya yung sinasabi na by hearing and hearing the word of God, nagkakaroon ka ng faith. Tama naman yun eh. Kasi sila naman, nakikinig. Karoon din sila ng faith. Kaya lang, mali yung faith. Pero sa atin, nakikinig tayo, nakakarinig tayo. Pero tama yung pananampalataya na natatanggap natin. Yun lang ang kabahan. Naniniwala ba kayo mga kapatid na lahat ng mga nangyari dito sa Bible ay inspired? Whether it is good or bad. Kahit na ito ay bad, nangyayari by inspiration. Ngayon, tingnan natin yung mga good side dun sa inspiration. Dun sa good side, God from the very beginning, before anything else, even from His mind, He was inspired to plan all this. Diba? Kung wala siyang inspiration, hindi siya nagplano eh. Sa simula hanggang sa matatapos, wala siyang kung hindi siya inspired na mangyari to. Kasi nakita niya na lahat eh, mula sa simula hanggang katapusan. Alam niya yung mangyayari, alam niya yung kapurihan niya, alam niya yung pagsisave niya, alam niya yung mangyayari sa mga tao. In the long run, doon sa huli,
Sa Kanya lahat mapupunta yung kapurihan. Na kahit sino, walang pwedeng humadlang nito. Doon sa Kanyang plano na to, walang pwedeng humadlang. Kahit na nandyan yung kalaban, meron siyang gagawin para matupad yung Kanyang plano. He was so inspired na kahit ng Kanyang bugtong na anak, ialay niya para sa atin na pinili niya. No? Ganun siya ka inspired. At yung inspiration na yun, mga kapatid, natanggap natin sa panahon natin. Hindi tayo magpupuyat, hindi tayo magsasacrifice, hindi natin iiwanan yung mga gawa natin kung walang inspiration. Kung walang Holy Spirit na nagbigay sa atin ng inspiration para ganapin yung mga bagay na ito. Si Adam was so inspired when he named all animals doon sa Garden of Eden. Di ba? Palagay nyo ba hindi siya inspired na pinapangalanan niya yung mga hayop, yung mga isda sa dagat? Si Abraham, nung malaman niya na magkakaanak sila, he was inspired. At naabangan niya yung pagdating ni Isaac. Si Jacob, ganun din. Si David, kung paano siya kumanta, umawit sa Panginoon. Kung babasahin natin yung Book of Psalms, ang daming pages. At lahat yun ay pag-aawit, pagpupuri sa Diyos. Kasi he was inspired. Di ba? Then Elijah was also inspired nung malaman niya na kukunin na siya. Talagang hinanap niya si Elisha. Kasi may purpose na mayroong tatanggap ng kanyang double portion na kanyang espiritu . So plano na ng Diyos lahat ito. So si Elisha, kung gaano ka-inspired si Elijah na aalis na siya, tayo ba hindi inspired na aalis din tayo sa mundong ito? Amen. Kaya tayo nagsisikip, di ba? Inspired tayo na sundin yung salita niya. Inspired tayo na iwanan lahat ng mga bagay dito sa mundo. Dahil meron tayong inaasam na mas malaki. So ganun si Elijah. Alam niya na, naramdaman niya na kukunin na siya. Kung gano'n ka-inspired si Elijah, gano'n din si Elisha. Inspired din siya na matanggap yung double portion. Kaya niya, iniwanan niya rin yung lahat. Iniwanan niya yung magulang niya, tatay niya. Iniwanan niya lahat yung mga tinatangkilik niya at sumunod siya kay Elijah. Kasi alam niya na ang Diyos nandoon kay Elijah. Alam niya na ang Diyos nandoon kay Elijah. So tayo din naman, alam natin na itong salita na ito ay totoo. No? Kaya inspired tayo na basahin ito, pag-aralan kasi alam natin ito yung katotohanan. So alam natin ng lahat ng mga bagay nito without the inspiration of Holy Spirit, hindi natin magaganap ang lahat ng ito. Ngayon, kung atin titingnan yung bad side, ito naman yung bad side. Kung gaano kalaki yung inspiration ng Diyos nung lalangin ang lahat ng mga bagay na ito, ganun din naman yung kalaban, ka-inspired kung paano natutulan yung plano ng Diyos. Diba? Ganun din ka-inspired yung kalaban na tuksuhin yung mga pinili ng Diyos. Bigyan ng mga problema. Kita mo, dumadanas tayo ng pagsubok, dumadanas tayo ng mga problema kasi inspired siya na dayain tayo . Inspired si Satanas. Marami siyang dinaya at yung gustong-gusto niyang dayain siguro yung mga pinili ng Diyos. Kung gaano ka-inspired yung Diyos na tuparin yung plano niya mula sa eternity to eternity, ganun din yung kalaban, gumagawa ng way. Ganun din sa ka-inspired. Kaya, sabi nga ng Biblia, yung kalaban, para siyang leon na umaatungal na gusto niyang lapain yung kanyang mga nakikita. So, huwag tayong papayag mga kapatid na lapain tayo ng kalaban. Huwag tayong papayag na hadlangan tayo ng kalaban. Malaking damage ang ginagawa ng kalaban. Malaking damage. At pag nakagawa siya ng damage, ang hirap makabalik. Kaya mga kapatid, tinanggap natin yung inspiration, tinanggap natin yung Holy Spirit, gamitin natin ito para lalo tayong tumatag, mapaglabanan yung mga pagsubok. Kasi lahat ng ito mga kapatid,
ay may kahihinatnan. May plano ang Diyos para sa atin. So, praise God. Doon lang po tayo dinala ng Diyos.